Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao at sa iba't ibang dako ng mundo sa mga kayo naroroon mga ka-BBS o Bahagari Broadcasting System. Nandito na po tayo sa ating palatuntunan, balitaan, talakayan at kumustahan sa iyong papawid. Ito'y likod Bobby Maturan, minus wine. Samahan niyo ako dito sa aking palatuntunan ang paano ang kape kung wala ka. Ang ating oras ay alas 8 alas 8:45 na ng umaga, Philippine Standard Time. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 23, 2026 ng taong kasalukuyan. Bago ang lahat po, shout out po muna tayo sa mga kasamahan, kaibigan na nakaantabay sa atin. Shout out po tayo kay Elmira Charatita ng Euro TV, kay Nilo Di Castro ng Oxas, okay ka sa alright. Kay Fabatini sa nandyan sa Bataan. Kumusta din po, and shout out kay Mami Helen Rodriguez ng Rodriguez Film Production. Kay Lawrence Opa Mijana ng Hello Pilipinas, ichika mo, good morning. Kay Madam Bel D.A., good morning. Kay Madam Marjorie Banezel, kay Dong Tanya Hora, good morning, good morning. And congratulations po sa muling pagkaluklok bilang presidente ng TODA kay Sir Egelbert Mardiliho ng Sampaguita TODA, good morning. Good morning din po sa Mami Gao. Good morning din po kay Alan Oda Vlog, good morning po, and shout out po sa inyo ha. So narito na po ang ating mga balitang pang-probinsya. 3 driver tuda sa pamamaril sa Calabarzon. 7 kadete sa muriatic acid hazing sa PNPA inasuhan. 9 na DLTV bus sinuspende ng LTFRB. Binatilyong siklista salpok sa truck, patay. 32 bahay na abo sa sunog sa Negros, 4.5 million pinsala. Shabu dealers kumasa sa bypass Bulagta. 3 hepe ng pulisya sa Laguna sinibak dahil sa weteng at kable na gamit sa monitoring ng pillbox sa Mayon, ninakaw. Shout out po muli kay Aris Fernandez at Sabri and Pasri Coach, kay Gina Apaw, good morning. So narito na po ang ating balita. Sa Cavite, 3 driver ang korpormadong patay sa pagkasunod-sunod na insidente ng pamamaril sa Calabarzon. Sa ulat na pinagbabaril at napatay ang hindi nakilalang suspect, ang driver na si alias Ramiel, habang pababa lamang sa pinapark nitong jeepney galing sa biyahe dakong alas 5 ng hapon sa tapat ng isang fast food restaurant sa barangay Molino 3, Bacoor, Cavite. Sa ulat ng pulisya, kadadating pa lamang ng biktima galing sa biyahe at nagpark ito sa nasabing lugar nang dumating ang isang motor sakay ang suspect na nagpark din ito sa lugar at naglakad patungo sa biktima at pinagbabaril ito bago muling bumalik sa kanyang motor at tumakas. Sa iba pa mga balita, sinampahan na ng kaso ang 7 sadistang kadete na nasangkot sa muriatic acid hazing laban sa mahigit 20 plebes.
ng Philippine National Police Academy sa Silang Cavite kamakailan. Batay sa report ng Police Report Office ng PRO 4-A, ang pitong upperclassmen ng mga biktima ay inakusahan ng paglabag sa Republic Act number 11053 Anti-Hazing Act of 2018. Sila ay kinabibilangan ng 5 yearlings o third class cadets sa mga nasa ikalawang taon sa PNPA at 2 CAUS or second class o third year na nasabing akademiya. Kabilang din sa mga inaasunto ay ang tactical officer na naka-duty sa PNPA, isang police major, isang tactical police non-commissioned officer na may ranggong police senior master. Samantala, sa Lucena City naman, nag-issue ng 30 araw na preventive suspension order ang LTFRB laban sa siyam na unit ng bus ng PLTB or Del Monte Land Transport Bus kasunod ng madugong aksidente ng Pagbilao, Quezon. Ganap ang trahedya sa bahagi ng National Road sa Sitio Upper sa Pinit, Barangay Silangang, Malitboy, na nagresulta ng pagkasawi ng 2 pasahero at pagkasugat ng 35 iba pa. Bukod sa suspension, nagpalabas din ang LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza ng show cause order upang pagpaliwanagin ang kumpanya kung bakit hindi dapat tuluyang kansilahin ang kanilang prangkisa. Samantala, dalawang bahay na abo sa sunog sa Negros na nagmistulang ang inferno ang isang residential area ng Kamuning ng apoy ang nasa o lamunin ng apoy ang nasa 32 kabahayan sa naganap na sunog sa Purok Ramon, Barangay 14, Bacolod City, Negros Occidental nitong Martes ayon sa ulat kahapon. Ang sunog ay itinaas sa ikalawang alarma kung saan nahirapan ang mga bumbero na maapula ang apoy dahilan sa dikit-dikit na kabahayan at makipot na iskinita sa lugar. Sa iba pang balitang probinsya, sa Cotabato, isang dealer ng shabu ang napatay ng mga anti-narcotics agents ng Manlaban nang tangkang aarestuhin na siya sa isang entrapment operation sa barangay Simsiman, Pahamudin, sa probinsya ng Cotabato. Samantala, sa Camp Julian, Olivas, Pampanga, patay ang isang 13 anyos na batang lalaki na nakasakay sa bisikleta matapos sumalpok sa nakaparadang dump truck sa San Ildefonso, Bulacan, kamakalawa ng gabi. Sa ulat na nakarating kay Brigadier General Jess Mendez, Central Luzon Police, ang nasawi ay isang grade 7 student na residente ng Barangay Gabihan, San Ildefonso, Bulacan. Sa inisyal na investigasyon sakay ng kanyang bisikleta ang biktima sa kahabaan ng M. Valte Road, Barangay Gabihan, sa nasabing bayan, dakong alas 7:30 ng gabi ng aksidenteng mabangga
nito ang isang nakaparadong Shackman dump truck na may plakang NAD 6734 na kasalukuyang kinukumpuni ang gulong ng driver nito na nakilalang si Juan Tagaw. Posible umanong hindi napansin ng biktima ang nakaparadang truck dahil sa masyadong madilim ang nasabing lugar at walang early warning device na inilagay ang driver ng nasabing truck. Samantala, sa Legazpi Albay naman, nagpahayag ng pagkabahala at pagkadismaya ang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng Philippine Volcanology and Seismology matapos na madiscover na ninakaw ng mga kawatan ang mga kable at gamit sa monitoring ng Ligao Observation Station sa itaas na bahagi ng Bulkang Mayon sa Barangay Paulog ng lungsod ng Albay Samantala, sa huling balitang pamprobinsya sa Laguna, 3 hepe ng pulisya dito sa lalawigan ang tinanggal sa kanilang mga pwesto dahil sa umano'y mababang pagganap ng kanilang tungkulin at pagkabigo sa naalisin ang illegal na sugal na waiting sa kanilang area of responsibility. So yan po ang ating mga balitang pang-provinsya doon sa atin ng Blockade Security Agency na matagpuan lang po dyan sa number 600 Area A, Camarin, Caloocan City na pag-aari po ni Mike A. Villanueva. Shout out po muna tayo sa ating mga kaibigan at kasamahan natin dyan sa mga coordinators, kay Kuya Neil Balesteros na nandyan sa USA, kay Inay Gina Pitarge, kay Ate Poby, kay Riza Jensis, kay Madam Merly Bazeron. Inay Gina, kumusta ka na? At siya nga pala, maraming salamat din po pala sa mga tumutulong sa nag-donate nung panahon ng kalamidad na nasunugan dyan sa My Home Along, Barangay 177, sa lahat po ng nagbigay ng donations. Maraming pong salamat. Lalong-lalong sa ating buting mayor, yung ating ama ng bayan, Mayor Along Malapitan, kay Congressman Oka Malapitan, good morning. Shout out po, maraming salamat. Shout out din po kay Madam Aji Sison, Shout out din po sa ECCD teachers, kay Madam Erden Alcantara, kay Teacher Patti, sa lahat po ng teachers ng ECCD, good morning. And shout out din po sa LH Department, kay Madam Lorna Bolan, kay Madam Roxanne Ibardo Laza, at sa lahat po ng kanyang kasama sa departamento, good morning. Good morning din po sa Solo Parents Department, kay Madam Mayet Roba, at sa lahat ng kanyang kasamahan dyan, good morning. Kay Tito Cap Dennis ng Barco Department, good morning. Kay sa Trace Office naman, kay Trace Dave Ramirez, good morning. Kay HR Luz, dating HR Luz, kay Trace Antonina, kay Inay Chrissy, at kay Sammy, good morning, good morning. And shout out po sa lahat po Then shout out din po tayo dyan sa Secretariat, sa pangunang ating Secretary Lloyda Marayan, at kay Ate Ios, kay Yoni Mendez, kay Beverly Mariano, kay Lovely, kay JM, good morning. Shout out din po sa aking mga chairman, kay Chairman Romero Reyes, sa ating Happy Jose Magbero ng BPSO. Good morning, and shout out po. Ayan. Dirako na po tayo sa ating mga balitang pang Metro Balita. Ang ating oras ay alas 9 na ng umaga, Philippine Standard Time. Sa ating mga balitang pang Metro,
higit 278 million na shabu nasabat sa dalawang Chinese Quezon City LGU sa 142 barangays magtipid ng kuryente. Ayan. 5 cleaners hinarang sa airport. Driver's license ng vlogger binawi ng LTO. At Flores de Mayo aarangkada na sa Mayo at 3. Ayan ang ating mga headlines ng Pang-Metro. Aabot sa 258 o 278.8 million halaga ng shabu ang nasamsam ng mga tauhan ng PDEA mula sa dalawang Chinese national sa isagawang buy-bust operation. Nakilala mga Chinese national na sina alias Aye 33 at alias Mok 32 na kapwa residente ng General Trias, Cavite. Ang mga suspect ay nagtatrabaho sa Hong Kong bilang truck at rehauling drivers. Batay sa ulat ng PDEA, kinasa ng PDEA Special Enforcement Services Regional Office, National Capital Region, Original Office, Regional Special Enforcement Team at PNP Quezon City Police District Drug Enforcement Unit ng buy-bust operation. Samantala, inatasan ng Quezon City LGU ang 142 na barangay na magtitipid ng kuryente at ipatupad ang energy saving measures sa kanilang komunidad. Ang kautusan ng Quezon City LGU ay sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan at pagtaas ng pangangailangan sa kuryente ngayong summer season. Samantala, limang biktima ng human trafficking ang hinarang ng Bureau of Immigration sa Mactan, Cebu International Airport matapos na pagdudahan na sila ay mga turista. Ayon sa Bureau of Immigration, Commissioner Joel Anthony Viado, apat na babae isang lalaki ang nasabat noong Abril 12 habang papasakay sa eroplano patungong Thailand. Sa pagdaan sa inspection, sinabi ng mga biktima na sila ay magbabakasyon lamang sa Thailand. Subalit pinagdududahan ng immigration officer ang kanilang travel purpose, kaya masusi pa rin isinailalim sa pagtatanong hanggang sa umamin na sila ay dadaan sa Thailand at patungo sa Albania upang magtrabaho bilang cleaners. Lumabas sa investigation na nagbayad ang bawat isa ng humigit kumulang 90,000 sa kanilang recruiter. Sila ay binigyan ng instruction na sa Thailand muna sila maghintay ng visa at travel arrangement papuntang Albania. Samantala, sa ibang mga balita pa rin tayo, binawi ng LTO ang driver's license ng isang babaeng vlogger na nag-viral sa social media dahil sa pagmamaniho ng sasakyan habang hawak ang isang recording device. Ayon sa LTO, dahil sa ginawa ng vloggers na may account na usually ay hindi muna may re-renew at hindi magagamit ang driver's license nito sa loob ng 2 taon. Congratulations. Ginagawa yan ni Mr. Ares Fernandez.
Samantala, matapos ang 5 taong muling ibabalik ang nanglungsod ng Maynila ang Flores de Mayo kung saan 35 mga magagaling na fashion designer ang magpapakita ng kanilang mga disenyo sa ginap na press conference sa Manila Hotel. Sinabi ni Manila Mayor Esco Moreno Dumaguso na bongga ang Flores de Mayo na may timang dalisay at halimuyak. Ayan. Parang bulaklak na. So yan po ang balitang pang Metro ay handog sa atin ng R11 House Work Reading na matagpuan po dyan sa Barangay 176A, Bagong Silang, Camarin, Caloocan City. Napag-ari po ng ating buting as chairman, Ramiro Reyes. Ayan. Chairman, baka naman. Ayan po. So, dadako na po tayo sa ating balitang pang-national. Shout out po sa ating butihing kapitana, Donna Digana. Nalalong gumaganda. Yan, ha. Nalalong gumaganda. Yes, nalalong gumaganda daw. Ayun kay Aris Fernandez. Good morning. Ang ating oras ay alas 9:05 na ng umaga, Philippine Standard Time. Ito na po ang ating mga headlines ng balitang pangbansa. VP Sara, Mr. May 6.7 billion suspicious transaction ayon sa AMLAC. TRO hinirit ang mga abogado sa impeachment versus Sara. Sa ICC naman, pinagkitibay ang jurisdiction sa kaso ni Digong. Pagdududa sa kalusugan ni PBBM, inakyat sa Supreme Court. Di papayag ang na maging full guy scapegoat Escudero ko. Inginungoso si Romualdez sa 2025 singit budget. Samantala, DOJ Chief lilipad sa Prague para sa pagpapauwi kay Salvico. Ang alam ko kasama dito si Aris papunta ng Prague. Umaabot sa 6.77 billion ang inisyuhan na red flag o kahina-hinalang transaksyon ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC sa mga bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Manasseh Carpio mula 2006 hanggang 2025. Ito ang inilahad ng AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura sa pagharap nito sa pagdinig sa House Committee on Justice kahapon. Yes, there are suspicious transaction, uncovered transaction in our system with a database or record sa ni Buenaventura. Samantala, ilang abogado na ang naghain ng ika-4 na petisyon sa Korte Suprema na question sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang 34 na pahinang petisyon, hiniling nina Jairo Gu, Mika Di Guzman at Jake Leoncini sa Supreme Court na mag-issue ng temporary restraining order o isang writ of preliminary injunction upang ihinto ang pagpatuloy ng third and fourth impeachment at ang pag-issue ng mga subpoena. Samantala, hinimok ng dating House Speaker Pantangin Alvarez ang Korte Suprema na pilitin si Pangulong Ferdinand Marcos na sumailalim sa physical at mental examination
kasamang Herculean test na at ilantad ang tunay na lagay ng kalusugan. Bakit ngayon si Pantaleon Alvarez, nung panahon ni Duterte, hindi na nga niya napilit? Hindi naman pwedeng pilitin mo ang Pangulo para lang masunod ang iyong kagustuhan, di ba? Oo, alam natin na gusto natin malaman ng kanyang kondisyon o health condition. Pero bakit nung panahon ni Duterte, hindi nyo nga nagawa yan nung nakayo na sa gabinete? Samantala, pinagtibay ng ICC ang may jurisdiction ito na dinggin ang kasong crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinasura ng ICC Appeals Chamber nitong Miyerkules ang mga petisyon upang ihinto ang mga paglilitis laban sa dating Pangulo. Sa inilabas na desisyon, nagpasya ang Appeals Chamber na bagaman tumatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute noong Marso 2019, ang mga paunang pagsusuri sa sitwasyon sa Pilipinas ay nagsimula noong Pebrero 2018. Isang taon bago magpadala ang Administrasyong Duterte ng formal na abiso upang umatras mula sa kasunduan. Samantala, itinuturo ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, dating Senador Chis Escudero at dating Ako Bicol Party List. No, hindi siya dati. Kasalukuyang senador. Ang kasalukuyang senador na si Chis Escudero at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na instrumental sa desisyon na 2025 national budget. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically, it was not part of the BICAM and the small committee budget deliberation. Ani Romualdez sa kanyang video message. Samantala, inaasahan ngayong Huwebes, Abril 23, ay bibiyahin na patungong napapuntang Czech Republic pala ang Justice Secretary Frederick Vida para asikasuhin ang pagpapabalik sa Pilipinas kay dating Congressman Saldico. Nasa sa Czech Republic? Anong lolo mo? Kasama niya sa patungo sa Prague, si DOJ Chief State Counsel Dennis Chan. Gayunpaman, patuloy pa niya ang pakipag-usap sa counterpart sa Czech Republic government at iba pang official para itakda ang pakipagpulong doon. So, ayan po ang ating balitang handog sa atin ng Philippine Star ngayon at ng BBS or Bahagare Broadcasting System. Sa lahat po na naghahanap ng trabaho bilang isang security guard, magpunta po kayo sa Glock 8 Security Agency. Matagpuan po sa number 600 Area 8, Camarin, Caloocan City. At hanapin niyo lang po sa Sir Mike Villanueves o kontakin mo sa kanyang telepono bilang 0927-410-01362, 0927-709-682 or 0928-249-5154. At sa lahat po na naghanap ng gamit pambahay mula sa tabo hanggang sa bubong, magpunta lang po kayo sa R11 Houseware Trading dyan na matagpuan dyan sa Barangay 176A, Bagong Silang, Caloocan City, Niyapakari po natin buting Chairman Romero Reyes, Mula tabo hanggang bubong, mga construction supplies, meron po. Napakamura po ng gamit pambahay po dyan, Magpunta lang po kayo dyan sa R11 Houseware Trading.
At sa lahat po na naghanap ng bigas na mura at masarap at masustansya, kontakin lang po ang Mars Bigasan na pag-ari po ni Regan Pinarovia. At sa lahat po na naghanap ng mga apparels, i-searchin lang po, hanapin niyo po ang Black Manila na pag-ari po ng ating buting treasurer Tris Dave Ramirez. Ayan, Black Manila, matagpuan lang po dyan sa may Congress. Sa may Congress, ha? Barangay 171, ayan, sa Congress. At sa lahat po na naghahanap po ng pampaganda, pampaputi ng balat, pampakinis ng balat, para gumanda at lalong gumanda. Yan. Na parang Cutis Porcelana, na ala, Cutis Aris Fernandez. Punta niyo lang po ang Buddies Bubble Station na pag-ari po ni Maria Lea Badedles. Na matagpuan lang po dyan sa Shalito Homes, Barangay 177, Camarin, Caloocan City. Shout out po sa ating mga kagawad. Kay Kagawa Darwin de la Cruz, ang Committee on Finance, ang Committee on Budget and Peace and Order. Kay Kagawad Eloisa Sweet Encarnacion, ang Committee on Resolution and Ordinance. Kay Kagawad Gina Ortiz, ng Committee on Health. Kay Kagawad Francis Acosta, ng Committee on Environment. Kay Kagawad Rudy Buzante, kay Committee on Infrastructure. Kay Kagawad Christy Joy Calilom, ng Committee on Education. Kay Kagawad Lorito Derrada, ng Committee on Ways and Means. Ayan. So shout out po sa inyo lahat mga kagawas and good morning. Shout out din po tayo dyan sa SK Department sa panguna ni Ben Salvani, kailang chairperson. Diyan sa Vauci, kay Madam Shirley. Diyan po sa Eco Police. Shout out sa lahat po ng nasa Eco Police, ha? Good morning and shout out din po sa IT Department kay Ronald Avalos. Shout out din po at good morning diyan sa God kay Madam Linda Bufete. Shout out din po kay HR, Titit Alyada, kay Sheila, kay Ann. Good morning. Shout out and good morning din po tayo diyan sa information kay Madam Beth at kay Madam Jen, ha? Shout out din po tayo dyan kay Madam Norma ng BHW at sa Satellite. Good morning. Good morning din po, and shout out din po dyan kay Madam Ispi daan sa Solid Waste Management. Kay daan sa shout out din po sa maintenance. Shout out din po tayo kay Enay Lumi dyan sa Clean and Green. Shout out din po tayo dyan sa traffic kay Sir Ray Alacapa. Shout out din po dyan sa Cultural Affairs. Good morning and shout out, ha? Shout out din po dyan sa Pinaw kay Madam Joy Tolentino. Shout out din po dyan sa Senior Citizens Office. Diyan po dyan, shout out din po dyan sa BPSO kay Inay Ben, ha? Kay si Happy Chairman si Magbero. Good morning. Shout out din po sa BDRR kay Kasil Paco. Diyan po sa BCPC kay Madam Fe, ha? Shout out din po tayo dyan sa kasabahay kay Liza. Yan sa GSO kay Kuya Jojo. Good morning. Good morning dito sa ating mga satellites department. Yan, ha? Sa ating barangay satellite sa Maligaya, kay Winston, kay Chay, good morning. Shout out, ha? Yan, shout out din po sa clearance, kay Ana Digana. Diyan po sa, kay, shout out din po sa agency, kay Nini Santomi. Yan. So, good morning sa inyo lahat, ha? So paano? Wala naman tayong oras. Naubos na po ang ating oras. So hanggang bukas po muli, magsama-sama tayo dito lang yan sa ating BBS o Bahagari Broadcasting System. Muli ito ang lingkod, Bambi Maturan, -1. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless everyone.
Happy Thursday. Mag-ingat po ang lahat kasi mainit, no? Summer na summer, ha? Mag-ingat po ang lahat. Bye-bye. God bless.